Ano nga bang ganap ng April 6 to 7 sa aming summer outing? Ito, papunta pa lang, kantahan na. Papunta nga mula Manila hanggang Batangas, halos walang tigil na aming kantahan dito. So fast forward natin, dumating kami dito sa location, mga alas 12 na, at ang check-in namin is alas 2 pa. So medyo tambay muna, hintay tayo ng pagpasok natin sa ating kubo. Nirentahan na lugar. Since birthday ng ating kasama dito na si Choco, nagbigay ng surprise ng aming PL. Ayun. At dahil tanghali na nga, kain muna tayo ng konti habang nagpe-prepare ng makakain sa tanghalian. Prepare. Makakapigil kahit nabagyohan paano ko ikaw na mismo kusang lilisan paano ba. Dahil sa sobrang gutom yun, hindi na nakuha ng pagkain at nagkantahan na pagkatapos. At ito naman ang scene sa gabi, mga alas 2 na umaga. Ayun, nung madaling araw na yun, tulog na lahat. Ako na lang gising. Sa mga alas 3, bagsak na lahat. At kinaumagahan dahil tulog pa ang lahat, naisipan ko na mag-ikot-ikot muna sa lugar. Ayan, so makikita natin na napakaraming floating cottages at napakarami na naliligo rin sa kabilang banda na Aplaya. Aplaya talaga yan. Tingnan natin ano mga pwedeng gawin dito. So kung kaya nga nito, ito ang tinatawag lang tornado, 250 per person sa loob ng 15 minutes. At meron din sila ditong 150 sa loob ng 1 oras, fish feeding. So dadaling kayo sa lugar na maraming isda at bibigyan na rin kayo ng libreng tinapay. Ito ang gamit nyo, si SpongeBob. Ayun. At meron din nga pala ako dito nakitang henna. At pwede rin kayo dito team building o pagbilad sa araw. O di kaya naman ibaw ng buhay ang inyong kasama sa buhangin. Ay, bakit yan? Bumirang! Ah, napapanood! Woo! Bigla na nagkagano mo na. Masakit, bigla na bitawan yung cellphone. Itali pa naman soba. May bato pa rin. Ayun, syempre, kunyari, kukuhaan ko rin ang lahat papuntang dagat. Yeah. Pasok guys, pasok! So, ito ang isa pa sa magandang subukan dito, ang banana boat. So, yun, subukan talaga ng team na mag-ride dito. Ayan, konting sabi muna ni Kuya, paalala na in case na tumawag bangka, banana boat, bitawan ang banana boat. Bumitaw sa pagkakahawak. Hindi nga pala ako nakasama dyan kasi ako na lang nag-video. 8 lang ang pwedeng sumakay. So, buwis-buhay ang pagkuha ko na ito. Dahil walang mahawakan at nakatalikod ako sa driver. Sa jet ski. At baka malaglag ang aking cellphone. Naalala ko lang yun nung nasa kalagitnaan na. Naubusan nga rin pala ng memory ang aking cellphone dito. Kaya nag-post muna kami panandalian lang. Ngayon, so ito ay 250. So pag may nag-alok sa inyo na 350, wag, 250 lang yan. Okay, so ito ay 15 minutes lang din ride. Ayun, bagsak. Kaya Chokes, bitawan mo raw, Chokes. Hawak po kayo sa tali. Hawak na sa tali. Good job guys. Wala man lang silang. Hawak po kayo sa tali. Dahil sa minsan lang naman tayo magpunta rito, syempre palampasin ba natin ng konting picture. Yan, pinagkukuhaan ko nga pala yung mga kasamahan ko nang hindi nila alam. Ito mga kaganapan ng umaga nang gumising ang lahat. So yan,
May mga tulala, naglalaro. At kung ano-ano pa. Naghahanda na pagkain. At ito, yung mga time na nagkakantahan at nagkainan ng tanghali. Mga stolen shot. Stolen shot. May nakapost kanina. So ayan, ligo muna ng umaga na. Nung hapon naligo sila, hindi ko na nakuhaan. So, nakatulog ako eh. So ayan, di ba masaya naman magpunta rito. Maganda at maganda ang kanilang buhangin. Makinis at walang bato, kaya masarap maglakad kahit nakapaa lamang. Pero talagang mainit. Ayan, ang mga kaganapan. Naghahanda na para sa aming pag-uwi. So ayun, hanggang alas 12 lang din kami dito ng tanghali. Ito yung konting shot natin habang banana boat. At papalampasin ba natin ang pitsura ng lahat bago tayo umuwi. So isang matinding pitsuran muna sa mainit-init na tanghali. Tiis ganda. Ayun, pagkatapos niyan, dumiretso kami kumain sa Tagaytay ng Bulalo. Salamat nga pala sa pag-imbita. Salamat sa team. Bye bye.